Nalipat naman tayo ng eksena. At iniabot naman ng bodyguard ni Qin Xin ang papel na information ang pagkakakilanlan ni Li Yi kay Xiaoxiang. At kanyang ipinahayag na si Li Yi ay nasa 20 taong gulang at karaniwan hanggang kamakailan ay inuri bilang isang E-rank na na-awaken. Subalit walang special energy na ma-detect sa katawan niya ay isa pa rin siyang Monero. Agad naman kinuha ito ni Xiaoxiang at kanyang sinuri ito. At wika nito na mula sa E-rank hanggang C-rank sa loob lang ng ilang araw, o matagal na bang itinatago ng batang ito ang kanyang lakas, ngunit biglang nagring ang cellphone nito. Hindi naman siya nag-atubiling kinuha ito at sinagot, at kanyang sinabihan ito, kung bakit napatawag si Old Hao ngayong oras. Agad naman sumagot ang nasa cellphone na kung meron pa bang mga great sword na dala ng kanyang anak noong nakaraan na ay bininta sa kanya. Ngunit sa oras na ito ay umalis na rin ang bodyguard dahil tapos na rin siya sa kanyang tungkulin na ibigay ang information ni Li Yi. Napatayo naman si Xiaoxiang at kanyang sinabihan ang kausap nito na hindi siya sigurado kung meron pa ng ganun na espada ang kanyang anak. Agad naman sumagot ang kausap nito. Natanungin nito ang kanyang anak kung meron pa dahil kanyang bibilhin ang lahat na meron siya. Napangiti naman si Xiaoxiang. At sinabihan niya ang kausap nito na hindi pangkaraniwang interesado siya, at kung may mga espesyal na katangian ba ang espadang yon. Ngunit marihin naman sinabi ng kausap nito na hindi niya gaanong ibunyag, alam lamang na ito ay materyal na maaaring magpahusay sa kanilang buong lakas ng militar. Sa sandaling ito ay napaisip ng malalim si Xiaoxiang. Kung ano ang misteryosong background ni Li Yi casual na naglabas ng mga pambihirang armas, na siya ay talagang hindi maarak. Nalipat naman tayo ng eksena na kasalukuyang naglalakad si Li Yi. Namangha naman ito dahil ang lugar na ito ay maraming mga item at maaari talagang makahanap ng mga fragment dito. Sa paglalakad ng ating bida at makikita na naman natin si Su Qing na kasama niya si Zhou. At kanyang sinabihan ang young master na nagsasabi siya ng totoo na walang nangyari sa kanila ni Qin Teng. At siya ay hinaras niya, sa katunayan pa nga ay nag-quit pa siya sa Qin Corp job niya para maiwasan si Qin Teng. Agad naman nakumbinsi si Zhou kung umalis siya dun, ay wag na ito mag-alala at siya na ang bahala sa kanya simula ngayon. Nagpasalamat naman si Su Qing at kanyang niyakap pa ito. Ngunit napabalikwas naman ang tingin si Zhou at kanyang nakita si Li Yi. At napamura na lang ito dahil hindi siya nagawang napatay ni Blood Leopard at nakuha pang magpakita dito. Sa sandaling ito ay may pang-iinsulto nitong sinabihan si Li Yi na paano nakapasok ang isang katulad niyang Monero, na agad naman narinig at napatigil ang ating bida. Napalingon naman ito at ito'y ngumiti ng nakakaloko at kanyang sinabihan ang kumag na ito na mukhang hindi masyadong maganda ang pag-iisip nito na utak lamok. At nakalimutan na ba niya ang pakiramdam ng masampal siya sa mukha ng ilang araw na ang nakalipas, at sabay nagpakawala ito ng kanyang aura. At sa oras na ito ay labis naman ang kaba ng dalawa at sinabihan si Li Yi na huwag siyang lumapit sa kanila. Ngunit biglang may dumating na isang lalaki at bahagyang binangga si Zhou. At kanyang sinabihan si Zhou na kahit kailan ay nakakahiya siya talaga sa Black Panther Gang dahil hindi ito lumalaban sa mahinang nilalang na katulad ni Li Yi. Ikinabigla naman ng dalawa dahil ang akala nila ay matatanggalan pang dumating ang kanyang boss. Agad naman lumapit si Black Leopard kay Li Yi at sarkastiko nitong sinabi na ang lakas ng kanyang loob na ipahiya ang kanyang nasasakupan, at parang ipinahiya na rin niya ang Black Panther Gang. At dagdag pa nito na siya ay lumuhad at humingi ng tawad, at sabay hinawakan niya sa balikat si Li Yi na may kasamang malakas na pressure dahilan para magkabitak ang kanilang kinakatayuan. Sa oras na ito ay ikinabigla naman ni Li Yi. Napuwersahan siyang pinapalubod ng hangal na ito. Sa sandaling ito ay nilakasan pa ni Black Leopard ang kanyang ginagawa para lalo pang mawasak ang sahig. Subalit hindi naman nagpatinag ang ating bida at binigyan niya lamang ito ng isang ngiti at sinabihan niya ito na hindi siya luluhod at mangarap na lang ito. Namangha naman si Black Leopard dahil hindi niya inaasahan na meron si Li Yi na malakas na pangangatawan at hindi man niya ito nasindak. Ngunit wika naman ni Zhou na walang kwentang Monero, at alamin ang kanyang lugar bago magyabang at ngayon nahaharap siya sa kamatayan na nakakapukaw sa kanyang boss. Ngunit sa sandaling ito ay dumating na rin si Qin Xin at ang bodyguard nito, at nakita niyang nakahawak ito sa balikat ni Li Yi at pilit niya itong ginagamitan ng dahas para lumuhad. At kanyang binati si Black Leopard na welcome siya sa Dragon Gate bilang customer. At seryoso pa nitong sinabi na kung gusto niya ng gulo ay magsabi lang ito. Sa ipinahayag naman ni Qin Xin ay agad niyang inalis ni Black Leopard ang kamay nito sa balikat ni Li Yi, at wika nito na wala siyang balak mangulo.
At kanyang tinawag ang dalawa na magtungo na sila sa auction house. Agad naman nilapitan ni Qin Xiyin si Li at tinanong nito kung ayos lang ba siya. Agad naman sumagot si Li na wala siyang dapat na ipag-alala dahil ayos lang siya. Sa sandaling ito ay nagtanong si Black Leopard kay Joe kung ano ang background ng batang yon, at isa paano niya ito nakaaway. Agad naman sumagot si Joe na ang lalaking yun ay siya ang nagwasak ng kanyang espada na ibibigay niya dapat sa kanya at nagbanta na buburahin niya ang kanilang grupong Black Panther Gang. Sa narinig naman ni Black Leopard at nagtindig ang tinga nito, at kanyang hinawakan sa damit si Joe at itinaas at kung totoo ba ang pinagsasabi nito. Halos hindi naman makahinga si Joe dahil sa pagbuhat nito sa kanya at sinabi nito na totoo ang kanyang sinabi. At para mas lalo pang maniwala ito ay nagsaad na rin si Su Qing na totoo ang kanyang ipinahayag. Na ang Manero na yun na nagbanta sa kanilang grupo at nagwasak ng espada na dapat na ibigay sa kanya sana. Ngunit sa oras na ito ay dumating na rin si Kui Shihao at kanyang sinabihan si Black Leopard kung ano ang nangyayari dito. Agad naman na binitawan ni Black Leopard si Joe at napaubo na lang ito. Agad naman na ipinahayag ni Black Leopard kay Kui Shihao na ang batang Manero na yun ay ang target ni Blood Leopard ng nakaraan ngunit hindi siya nagawang mapatay at hanggang ngayon buhay pera nito. At maaaring napatay niya si Blood Leopard, ngunit saad naman ni Joe na imposible, na siya ay isang i-rank lamang at paano siya magiging katapat ng vice leader nila. Ngunit napatingin naman si Lee sa kanyang kinakatayuan at biglang nanlisik ang mata matapos niyang makita ang hangal na si Kui Shihao, at nagpakawala ng killing intent. Agad naman itong nakilala ni Kui Shihao na si Lee ito at paano siya nagkaroon ng kasanayan, na walang gulugad at nanghihina dati. Kung paano ito nangyari at malaki din ang kanyang pinagbago. At isa pa ay nagtataka ito kung paano siya nagkaroon ng relasyon kay Qin Xiyin. At ilang sandali lamang ay naglakad na rin ang dalawa at sinabihan ni Lee si Qin Xiyin kung bakit siya naparito. Ngunit mariin naman na sumagot si Qin Xiyin na naparito siya dahil gusto siyang makita ng kanyang ama. Sa ipinahayag nito ay labis naman na kinabahan si Lee na baka gusto siyang kalabanin muli ng kanyang ama. Ngunit napangiti naman si Qin Xiyin. At sinabihan niya si Lee na huwag siyang mag-alala, hindi siya maglalakas loob na kalabanin siya hanggat kasama siya nito. Sa kanilang paglalakad ay sinalubong sila ng dalawang hangal. Nagsalita naman si Kui Shihao at sinabihan niya si Lee na hindi niya inaasahan na makikita siya nito dito. Subalit napapikit na lang si Lee at ito'y napangisi habang pinipigilan ang kanyang sarili. At ito'y sumagot na siya ay isang minor de edad na karakter na pinilit na magtrabaho sa mga minahan upang mabayaran ang mga utang na hindi naman utang ng kanyang magulang. At paano siya mangangahas upang makisama sa isang mataas na ranggo ng executive na tulad niya at kanyang dinaanan lang ito. Sa sinabi naman ni Lee ay nagtindig ang tinga ni Kui Shihao na may laman ang binitawang salita nito. Ngunit pinili nito na kumalma at kanyang sinabihan si Lee na ang paghawak ng kanyang mga magulang. Ang bagay ay isang desisyon mula sa nakatataas, gusto niyang tumulong pero hindi sapat ang kanyang kapangyarihan at pwesto, subalit naging seryoso ang mukha ni Lee. At sarkastiko itong sumagot na talagang sinusubukan niyang hugasan ang kanyang mga kamay ng malinis na ito, alam na alam niya kung ano talaga ang nangyari sa kanyang magulang. At dagdag pa nito, na ipinahayag ni Uncle Hao na maghatid ng mensahe, hindi kayang balutin ng papel ang apoy, dumarating ang karma sa mga gumagawa ng masama. Sa sinabi naman ni Lee ay nainis ang dalawa. At gustong umatake si Black Leopard at kanyang tuturuan ito ng leksyon. Ngunit agad naman siyang pinigilan ni Kui Shihao na huwag siyang gagawa ng gulo dahil ito ay territory ni Qin Shaoxiang kaya huwag siyang magkakamali. Sa sandaling ito ay napangiti ang dalawa dahil may binabalak sila. Dahil ang batang ito ay alam na niya ang katotohanan kaya sinabihan niya si Black Leopard na magpadala ng isang tao upang patayin si Lee. Na agad naman sumang-ayon nito na aayusin niya agad ito. Makalipas pa ang ilang minuto ay nakarating na nga ang dalawa sa ama ni Qin Xiyin na habang nakaupo. At kasabay din ito ang pagbubukas ng auction. Nagsaad naman si Qin Xiyin na ang mga auction na nagsisimulang makipag-chat sa kanyang ama, ay aabisuhan niya si Lee kung lalabas ang item ng kanyang hinahanap. Natuwa naman ang ating bida at ito'y nagpasalamat sa sinabi ni Qin Xiyin sa kanya. Ngunit sa mga oras na ito ay ibinaling ni Lee ang kanyang tingin kay Qin Shaoxiang. At kanyang itinanong kung bakit siya gustong makita ng Chairman Qin. Agad naman nagsalita si Qin Shaoxiang na diretso niyang sasabihin kay Lee, habang umiinom ito ng kape.
ay sinabihan niya si Li Yi kung mayroon pa ba siyang mga espada na hiniling nito kay Qin Shiyin na ibenta noong nakaraan. Hindi naman agad nagsalita si Li Yi at kanyang iniisip na partikular na siyang lumapit sa kanya na parang gusto niya talaga ng mga espada mula kay Qin Tian clan. Ngunit ibabalik niya pa rin ang pagkuha ng masyadong marami ng sabay-sabay ay hindi ligtas at nakakaapekto sa presyo. At kanyang sinabihan si Qin Shaoshang na nakita niya lang ang mga sandata na ito nang nagkataon at may natitira pa siya nitong dalawa. Ngunit wika naman ni Qin Shaoshang, paano ito kasama ang nauna, at siya ay bibigyan ng 40 million pa, ang lahat ng total ay nasa 45 million, at kung sapat na ba ito sa kanya? Subalit marihin naman na sumagot si Li Yi na 15 milyon bawat armas ay disente, ngunit alam ni Qin Shaoshang na ito ay mga tool na nagliligtas ng buhay para sa mga taong katulad nila. Dahil dito ay napatanong si Qin Shaoshang kung magkano ba ang kanyang ibibigay na halaga sa mga espada. Sa paghigop ni Li Yi sa kape at kanyang ipinahayag na 25 milyon kada isang espada. Sa tinura ng ating bida ay ikinabigla naman ito ni Qin Shaoshang dahil akala nito ay maiisahan niya si Li Yi sa ganitong sitwasyon. Napakagat na lang ito at ito'y napadabog sa inis, wika pa nito na mayroon siyang ilang masugid. Ngunit biglang nagsaad si Qin Shiyin at sinabihan niya si Li Yi na lumabas na ang item na kanyang hinahanap. Sa oras na ito ay tinignan ni Qin Shiyin ang kanyang ama ng may galit. At ibigay na lang niya ito kay Li Yi sa gusto niyang halaga. At wala na nga nagawa pa si Qin Shaoshang kundi pumayag na lang ito kahit hindi bukal sa kanyang dibdib. Agad niya itong ibigay ang 70 milyon kay Li Yi. Sa sandaling ito ay nagtungo na ang dalawa sa may pintuan at itinuro ni Qin Shiyin kay Li Yi ang kanyang hinahanap na fragment ay ang susunod na ia-announce. Subalit naggagalaiti naman si Qin Shaoshang habang pinagmamasdan niya ang ating bida. At ilang minuto lang ay nagbit ang bidder number 14 ng 6.5 million. At sa kabilang bidder naman na number 17 ay nag-offer ito ng 10 million. Ngunit sa bidder number 6 naman ay ginawa nitong 15 million ang kanyang bid. Sa oras na ito iniisip ni Li Yi na mayroon talaga silang mga fragment dito, ngayon meron na siyang mahigit 70 million, dapat makuha niya ito. Sa sandaling ito ay itinaas ni Li Yi ang kanyang numero at nag-offer ito ng 30 million. Ngunit sa loob niya ito ay dapat humadlang sa ibang bidder, ngunit 30 milyon, ay napakalaking halaga nito ay masakit talaga. At ipinahayag ng tagapang-asiwa na nag-offer ang bidder number 9 ng 30 million. Kung mayroon pa bang magbit nito. Subalit napatingin naman si Black Leopard kay Li Yi at ito'y nagtataka kung saan siya nakakuha ng ganong kalaking pera. Ngunit agad naman na nagbit si Qi Shihao at ginawa niya ito ng 50 million. At ipinalandakan pa nito na gusto niyang makita kung gaano karaming pera ang mayroon si Li Yi upang makipagkumpitensya sa kanya. Ngunit agad naman itong ginawang 60 million ni Li Yi na ikinabigla naman ni Qin Shiyin. Subalit napangisi naman si Qin Shaoshang at sinabihan niya si Li Yi na ang item na ito ay hindi katumbas ng presyo, at iminumungkahi niyang ihinto na niya ang pagbid, huwag sayangin ang perang nakuha niya. Agad naman sumang-ayon si Qin Shiyin sa tinura ng kanyang ama. At wika din ito na ang taong yun ay sadyang inflation ng presyo, ang mga ito ay bihirang lumampas sa 10 milyon. Sa sandaling ito ay napatingin si Li Yi kay Qi Shihao kung gusto ba nitong makipagkumpetensya sa kanya. Napangiti naman si Li Yi at sinabihan niya ang mag-ama na nagtataka siya na ang kapangyarihan sa pananalapi ay tumatakbo ng mas malalim. At sarkastiko pa nitong sinabi kung ang Qin Corporation ba or ng group. Agad naman nagsalita si Qin Shaoshang at ipinagmalaki nito na ang kanilang Qin Corporation pero bakit siya tutulungan. Agad naman inilabas ni Li Yi ang dalawang espada sa pamamagitan lamang ng kanyang pagpitik ng daliri. Ngunit wika naman ni Qin Shaoshang na nabayaran na niya ang dalawang ito sa nakaraang presyo, ngunit ang maliit na pera na yun ay hindi sapat upang makipagkumpetensya sa iba. Subalit sinabihan naman siya ni Li Yi na huwag mag-alala si Chairman Qin, kung maglakas loob niyang sabihin ito, tiyak na may hahatid niya ang kaukulang dami. Dahil dito ay napaisip naman si Chairman Qin Shaoshang na baka marami pang mga espada ang batang ito. Ngunit nagbid naman si Qi Shihao ng 70 milyon sa oras na ito. At sa sandaling ito ay nainis naman si Qin Shiyin at kanyang hinila sa tinga ang ama nito at sinabihan niya ito na nalilito siya sa napakaliit na halaga, kung hindi ito may bigay ni Li Yi, at siya na ang magbabayad sa kanya ng maayos. At wala nang nagawa pa si Chairman Qin Shaoshang kundi pumayag na lang ito.
At sa oras na ito ay hinawakan ni Qin Xiyin si Li Yi upang bumalik sa labas. Wika nito na magmadali sila baka makuha pa ng mga kumag ang kanyang gustong makuha. Ngunit ang iniisip ngayon ni Li Yi ay ang mundo ng mayayaman na higit sa kanya kahit 100 milyon ay pocket chance lang sa kanila. Sa sandaling ito ay itinaas na ni Li Yi ang kanyang numero at sabay nagbid ito ng 100 million. Subalit hindi naman pumayag si Qi Shihao. Dahil ang fragment na ito ay mahalaga para sa mga kumpidensyal na proyekto ng korporasyon na dapat niyang makuha ito. At sabay nagbid ito ng umabot sa 200 million. At sa kanilang salitan at pagbid ay umabot na ito sa 500 million. Subalit ang ibang mga tao sa auction house ay hindi sila makapaniwala. Kung nababaliw ba silang dalawa? Nagkukumpitensya sila dahil lang sa fragment na ito. Ganyan ba talaga kalaki ang halaga ng fragment na ito? Malamang na dalawang mayaman lang ang nagkukumpitensya ay walang kinalaman sa fragment na talagang halaga. Sa sandaling ito ay sinabihan ni Black Leopard si Qi Shihao na ang batang iyon ay sadyang sumasalungat sa kanila. Ngunit wika naman ni Qi Shihao na hindi karapat-dapat sa kanya ang fragment na ito. At ito'y ngumiti na mapapa sa kanya ang fragment at sabay nagbid ito ng 1 billion para siguradong makukuha niya ito. Nagulantang naman ang lahat ng mga tao sa auction house dahil umabot na sa 1 billion ang bid ng bidder number 2. Dahil para sa kanila ay marami na silang makukuhang item sa ganitong malaking pera. Sa kabilang banda, nagsaad naman si Qin Xiyin at sinabihan niya si Li Yi na ang mga hangal na ito ay sinusubukan sila. Ngunit wika naman ni Li Yi na walang alam sa personalidad ni Qi Shihao hindi siya mawawalan ng ganito kalaking pera dahil sa udyok maliban kung. Subalit bago man matapos sa pagsasalita si Li Yi ay sumingit na rin si Chairman Qin Shaoshang at sinabihan niya ang ating bida na mag-isip siya ng mabuti, dahil nasa 1 billion na ang halaga nito. Kung kaya ba niya talagang gumawa ng ganyan karaming armas. Ngunit sinabihan naman ni Qin Xiyin ang kanyang ama na sinabi nito na sasagutin niya kung ano ang hindi sapat na kayang bayarin ni Li Yi at pwede bang manahimik na lang ito sa gilid. At kanyang sinabihan si Li Yi na magmadaling magbid ito at huwag hayaan ang mga kumag na ito ang magtagumpay na makuha ang fragment. At sa mga oras na ito ay walang pag-alinlangan na nagbid si Li Yi na umabot sa 2 billion ang halaga ng fragment. Dahil dito ay wala nang nagawa pa si Qi Shihao kundi mainis na lang sa ating bida. Ngunit napangisi naman si Li Yi dahil tumigil na rin ang kumag sa pagbid. At in-announce ng tagapang-asiwa na 2 billion ang bid ng bidder number 9 at kung wala na bang magbid sa kanila. Nanggagalaiti naman ang dalawa dahil hindi nila inaasahan na matatalo sila, at tanong pa ni Black Leopard kung saan nakuha ni Li Yi ang ganitong kalaking pera. Nagsaad naman si Qi Shihao, kundi ang chairman ng Qin na si Qin Shaoshang malamang na sa kanya kumuha ng 2 bilyon ang batang ito. At ilang sandali lamang ay ipinukpok na ng tagapang-asiwa ang hawak nitong gavel sa lamesa na nagpapahiwatig na tapos na ang pagbid. At ang fragment na ito ay mapupunta sa bidder number 9 na kasalukuyang numero ni Li Yi. Natuwa naman si Qin Xiyin at napahawak na lang ito sa braso ni Li Yi. Ngunit hindi naman lubos maisip ng ating bida na kailangan bang ma-excite ni Qin Xiyin. Ngunit ipinahayag naman ni Qin Xiyin na siya ay natutuwa kapag nakikita niya ang mga masasamang tao na nasampal sa mukha sa pagkatalo. Subalit nagpahiwatig naman si Chairman Qin Shaoshang sa pamamagitan ng kanyang pag-ubo para matuon ang pansin ni Li Yi sa kanya. At sinabihan niya si Li Yi na nasiyahan siya sa pagsigaw ng mga bid ngunit ito ay 2 bilyon na halaga. Kahit bawasan ang dating halaga, kailangan niya pa ring mag-produce ng mahigit 70 armas, makakapag-deliver ba siya ng ganitong karami? Ngunit marihin naman na sumagot si Li Yi na ang mga bihirang bagay ay mahalaga, sa napakaraming mga item, natural na ang presyo ay hindi makalkula tulad ng dati. At kanyang itinaas ang kamay nito at sa isang pitik lang nito ay lumitaw ang portal at lumabas dito ang maraming espada na ikinabigla naman ng dalawang mag-ama. At wika pa ni Li Yi na itong mahigit na 100 na espadang ito ay sapat na para sa halagang 2 bilyon na kanyang pambayad. Sa oras na ito ay labis naman ang tuwa ni Chairman Qin Shaoshang dahil si Li Yi ay prangka. At napaisip ito na ang batang ito ay may magandang karakter at lakas, at kanya itong i-recruit. Napangiti naman si Li Yi habang nakatingin ito kay Qin Xiyin at ito'y nagpasalamat sa kanya. Ngumiti naman si Qin Xiyin at sinabihan niya si Li Yi sa susunod na mayroon siyang isang bagay na kawili-wiling nangyayari at tandaan niyang tawagan siya nito.
Ngunit nakita naman ni Chairman Qin Shaoxiang na lalo pang nagkakalapit ang loob ng dalawa ay napaisip ito. Nasa pangalawang pag-iisip mas mabuting hindi kung siya ay nauwi sa panalo ay mas mahalaga pera ng kanyang anak na babae sa halip. At kanyang pinutol ang usapan ng dalawa at inaya niya si Qin Siyin na umuwi na sila. At sinabihan niya si Li Yi na maaari na niyang kolektahin ang kanyang panalong item ng direkta, na agad naman nagpasalamat ang ating bida sa kanya. At sa oras na ito at umalis na sila at nagpaalam na rin si Qin Siyin sa kanya. Ngunit bago man umalis si Chairman Qin Shaoxiang ay pinahabol pa nitong sinabi. Nahayaan siyang bigyan siya ng ilang payo sa paghihiwalay nila. Mayroon siyang ilang mga pamamaraan na hindi niya alam, ngunit ang grupo ay pantay na kakilakilabot, hindi ito isang bagay na maaaring makayanan ng isang tao. Minsan kinakailangan na makipag-alyansa sa mga kasosyo na may parehong layunin, kung interesado siya, maaari niyang tawagan siya dahil dito ay napaisip si Li. Nalipat naman tayo ng eksena sa dalawang kumag na kasalukuyang may kausap si Black Leopard sa cellphone. At ilang sandali lamang ay nagsaad si Black Leopard at sinabihan niya si Kui Shihao na umalis na ang mag-ama at iniwan nila ang batang si Li na kukuha ng fragment at ano ang kanilang gagawin. Agad naman sumagot si Kui Shihao na sila ay maghintay hanggang umalis siya sa Dragon Gate at huwag muna nilang galawin ito hanggat hindi pa ito nakarating sa ikatlong teritoryo ng kalye bago sila gumawa ng hakbang. Dahil dito ay ngumiti ng parang demonyo si Black Leopard na huwag nang mag-alala si Kui Shihao dahil sa pagkakataong ito. Ay kanyang inutusan si Joe at ang tatlong skilled na C-rank fighters, at siguradong wala nang takas si Li Yi. Kalipas pa ang ilang oras ay makikita naman natin si Li Yi na naglalakad at ito'y pauwi na. At kanyang kinakausap si Qin Tian na tila medyo nakalap si Qin Shaoxiang ng kaunting impormasyon tungkol sa kanya. Na ang huling pangungusap ay malinaw na sinadya upang i-recruit siya. Ang isang alyansa ay maaaring maging kapaki-pakinabang, hanggat hindi ito nangangahulugan na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngunit nakangiting sumagot si Qin Tian na isang A-rank lamang na may sapat na mga fragment, ginagarantiya niya na madaling maaabot ni Li ang S-rank. At sinabi pa nito na ano ba ang itsura ni Li, hindi ba siya naniniwala sa kanya? Ngunit marihin naman na sinabi nito na naniniwala siya sa kanya. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit siya naghahanap ng isang lugar upang simulan ang pagsubok? Subalit na dismaya naman si Qin Tian na akala niya ang S-rank ay parang basura. Siyam lang ang S-rank sa mundo. Madaling maabot ang S-rank, subukan niya muna ito. Ngunit kalimutan na lang ni Li ang kanyang sinabi, at mas mabuting huwag na lang niya sabihin ito ng malakas dahil masakit sa damdamin kapag walang tiwala ito sa kanya. Subalit sa oras na ito ay nag-iba ang mukha ni Li dahil sa kanyang nakita. At nakita nito ang kanyang inuupahan na apartment ay nasusunog at kasabay nito ang pagtakbo ng mga tao. At sumisigaw naman ang babae at hinahanap nito ang kanyang asawa at anak na bilisan nilang tumakbo. Ngunit ang iniisip ngayon ni Li ay walang ibang gagawa nito kundi ang mga kumag. At biglang nagring ang cellphone nito. At tumawag si Qin Siyin sa hindi inaasahan. Agad naman niya itong sinagot. Ipinahayag naman ni Qin Siyin sa kanya. Nakakatanggap niya lang na gagawa ang hakbang ang Intel Black Panther. Ngunit sinabihan naman ni Li ito na nagsimula na sila sa kanilang kahangalan. Ipinahayag pa ni Qin Siyin na siya ay magtago muna dahil sila ay magtungo sa kanyang lugar. Subalit sarkastiko naman na sumagot si Li na huwag siyang mag-alala dahil kaya niya silang harapin kahit siya lang mag-isa. At sabay na rin dumating si Joe at may kasama itong tatlong lalaki na C-rank. Ngumisi naman si Joe at ipinalandakan nito na dumating na rin siya sa wakas, siya ay lumuhad at magmakaawa, at baka sakaling siya ay maawa sa kanya upang iligtas ang kanyang kalunos-lunos na buhay. Subalit natawa naman ang ating bida, dahil siya ay minamaliit talaga ng Black Panther at sabay nagpakawala ito ng kanyang aura dahil iilan lang ang ipapadala nila para mamatay sa kanyang kamay. Ngunit ipinalandakan pa ni Joe, na si Li ang mamamatay. Tingnan nila kung paano nilalabanan ng isang A-rank ang tatlong genuine C-rank. Ngunit ipinamukha naman ni Li sa kanya na kahit na si Blood Leopard ay hindi siya nagtagumpay na patayin siya at ano sa tingin nito. Sa narinig naman ng dalawa ay nagtinginan mga ito kung totoo ba ang kanilang narinig. Kung itinatago lang ba ni Li ang tunay niyang lakas. Ngunit sinabihan naman sila ni Joe na huwag silang matakot dahil isa lang siyang manero. At dagdag pa nito na wala siyang anumang kakayahan sa pakikipaglaban. Dahil dito ay nabuhayan ang tatlo ay sumugod na ang isa. Sa kanyang paglapit ay hinanda nito ang kanyang espada para hampasin si Li. Ngunit nanatiling kalmado lang ang ating bida sa kanyang kinakatayuan.
At sa kanyang paghampas ay sahig na lang ang tinamaan nito dahilan para ito'y mabigla. Biglang naglaho si Lee sa kanyang harapan gamit ang shadow step nito. At biglang lumitaw si Lee sa likuran nito at kanyang sinabihan sila na tama nga sila na isa lang siyang Monero at sabay unleash nito ng isang slash na tumama sa batok ng lalaki. Nagulantang naman ang dalawang lalaki sa kanilang nasaksihan at napuno sila ng katanungan dahil saglit lang nito napatay ang isang C-rank. At kung paano na lang ito nawala at bigla na lang sumulpot na hindi man lang nila masundan ng kanilang mata. Sa sandaling ito ay kinabahan na si Joe at kanyang inutusan ang dalawa na sabay nilang atakihin si Lee na agad naman sumugod ang dalawa ng walang alinlangan. Ngunit sa isipan ni Joe ay ito ang magandang oras para tumakas habang nakikipaglaban ang dalawa at ito'y tumakbo para tumakas. Subalit umatake ng mabilis si Lee at nagpakawala ito ng ilang slash na tumama sa dalawa na kanilang ikinamatay. Ang masaklap pa dito ay hindi man lang sila nakalapit at nakapagbitaw man lang ng kanilang atake. Biglang lumitaw si Lee sa likod ni Joe na kanyang dinakma ito sa batok na ikinagulat nito at siya ay kinabahan ng sobra. At sinabihan siya ni Lee na siya ay parte ng underworld at paano ito natatakot sa isang Monero na katulad niya. Ngumiti ang ating bida at sinabihan pa niya ito na mahilig siyang maglaro ng apoy. At sa oras na ito ay napuno ng pawis si Joe at nagmakaawa ito na pakawalan siya ni Lee, at isa pa ay ibibigay niya ang lahat ng gusto nito. Kung may mangyari sa kanya ay hindi siya hahayaan ni Director Kui Shihao at si Black Panther na makawala dito. Ngunit sa sinabi nito ay hindi naman nakinig si Lee at kanyang hinagis ito sa itaas ng kanyang apartment habang ito'y nasusunog. At wala na nga nagawa pa si Joe kundi sumigaw na lang ito at pumipiglas habang tinutupok siya ng apoy. At pahabol pang sinabi ni Lee na huwag siyang mag-alala, dahil ipapadala niya sila para samahan siya sa lalong madaling panahon. At sa sandaling ito ay dumating na rin si Chin Sin kasama nito ang kanyang bodyguard. At itinanong ni Chin Sin kung ayos lang ba si Lee, ngunit sila ay hingal na hingal dahil nag-apura sila na makarating dito ngunit wala na silang nadatnan pa. Agad naman sumagot ang ating bida na ayos lang siya dahil sila ay mahihinang nilalang. Ngunit wika pa ni Chin Sin sa kanya kung ano ang plano niyang gagawin sa susunod. At sarkastiko naman na sumagot si Lee dahil gumawa sila ng kanilang hakbang. Oras na rin na siya ay gumawa ng aksyon. Naging seryoso naman si Chin Sin at sinabi na lang nito na tutulungan siya nito. Ikinabigla naman ito ni Lee at kanyang tinanong kung bakit siya nito tutulungan. Dahil dito ay nahiya si Chin Sin at ito'y tumalikod. At marihin nitong sinabi na matagal na siyang naiinis sa Black Panther Gang, at isa pa ay talagang naglakas loob pa silang salakayin ng isang kaibigan niya. Namula naman ito at kanyang sinabi kay Lee na isa siya sa iilan niyang kaibigan. Ngunit ikinabigla naman ito ng ating bida dahil kailan lamang silang nagkakilala pero itinuri na siyang kanyang kaibigan. Dahil dito ay wala na nagawa pa si Lee kundi matuwa sa pangyayaring ito. At sa kanilang paglalakad ay ipinahayag ni Lee na magsimula sila sa pamamagitan ng pagbagsak sa Black Panther Gang. At ilang sandali lamang ay napunta na sila sa bahay nila Chin Sin. At sinabihan niya si Lee na maaari siyang manatili dito hanggang sa makahanap siya ng isang bagong lugar na kanyang titirahan. Ang lugar na ito ay karaniwang walang laman, pumili ng anumang silid na gusto nito. Ngunit nilapitan ni Lee ang pintuan sa likod at ito ang kanyang napili kaya agad niya itong binuksan. Subalit pinigilan naman siya ni Chin Sin dahil maliban sa silid na yun at meron ang tumitira dito. Ngunit pumasok naman si Lee at ito'y nabigla sa kanyang nakita. At bumungad sa kanya ang magandang kwarto na puno ng mga teddy bear at kanyang napagtanto na kwarto ito ni Chin Sin na bakante. Napangiti naman ito at kanyang sinabi kay Chin Sin na bagay sa kanya ito. Subalit nahiya naman si Chin Sin dahil nakita ni Lee ang pambatang kwarto sa Chin Corporation na tiyak na hindi nito magustuhan ang mga bagay na ito. At agad niyang tinulak si Lee palabas ng kwarto. Subalit sinabihan naman siya ni Lee. Hindi ba normal para sa mga babae na magustuhan ng mga ito na mas cute kaysa sa kung saan siya tumira at manlamig sa labas? Sa ipinahayag naman ni Lee ay namula naman si Chin Sin dahil ang salitang cute ay walang gumamit ng salitang yan para sa kanya. At ipinagpatuloy nito ang pagtulak kay Lee palabas habang nahihiya. At sinabihan niya si Lee na ito'y tumatawa. Kung hindi nag-aalala si Chin Sin sa kanyang kaligtasan ay hindi siya magugutom. Ngunit agad naman inilabas ni Lee ang mga pagkain sa pamamagitan lamang ng kanyang pagtaas ng kamay. At wika nito na kailangan niyang gawin ang mga ito, kahit na ang mga ito ay mga pang-emerhensyang supply lamang. Sa naging ekspresyon naman ni Chin Sin ay labis itong nabigla. At ito'y nagtataka naman kung saan niya hinuhugot ang mga ito,
Na-curious na siya sa auction house kung saan din ito hinugot ang maraming espada na iyon. Ngunit nag-isip naman ng isasagot si Lee dahil hindi nito pwedeng sabihin ito. At sinabi na lang nito na isang magic. Agad naman naniwala si Qin Xin dito at gusto niyang matutunan ito kung pwedeng turuan siya nito. Ngunit hindi naman nakasagot pa si Lee dahil may naramdaman itong killing intent dahilan para ito'y mapalingon. At ito'y lumapit sa may salamin at kanyang sinabihan si Qin Xin na siya ay umalis na at magtungo na ito sa kanilang bahay. At makikita natin na may tao sa labas habang sila ay pinagmamasdan. Ngunit nagtataka naman si Qin Xin at itinanong nito kung ano ang nangyayari. Ang lalaking ito ay ang ama ni Qin Xin habang ito'y may hawak na sanga at nagtatago. At sinabi pa nito na anong klaseng spell ang ginamit ni Lee sa kanyang mahal na anak upang dalhin siya dito kahit nahayaan siya nito sa lugar na ito. At isa pa ay napakatagal na simula nung nag-usap sila ng kanyang anak na nang ganito siya kasaya, binata at babae na nag-iisa sa gabi. At mali ang kanyang nararamdaman sa oras na ito. At binulungan niya si Lee na wag itong masyadong lumapit sa kanyang anak. Kung lumapit pa siya ng bahagya ay hindi siya magdalawang isip na gagawa ng aksyon. Dahil dito ay kinabahan si Lee. At sinabihan na lang niya si Qin Xin na kapag hindi siya umalis agad, baka patayin talaga siya ng kanyang ama. Sa sandaling ito ay nakita ni Qin Xin, ang ama nito sa labas, at mag-umpisang maglit. At hindi na nga ito nakapagpigil pa at ito'y napasigaw na lang sa labis nitong galit. Sa sandaling ito ay sinabi ni Lee na nasa Dragon Gate territory ang apartment na ito, at walang makakaistorbo sa kanila dito at kanyang isinara ang kurtina. At inilabas na rin ni Qin Tian ang nakuha nilang mga fragments na nakuha nila sa Minotaur at kay Blood Leopard at sa auction house. At ipinahayag ni Lee na umpisahan na nila. Ngunit palagi siyang nagtataka kung ano ang kaugnayan sa pagitan ng mga fragment na ito at ng mga dimensional na portal na lumilitaw kahit saan. At ilang sandali lamang ay unti-unti nang na-activate ang mga fragments at lumilitaw dito ang maliit na portal. At sa oras na ito ay tuluyan ng lumaki ang portal, ngunit ipinahayag naman ni Qin Tian kay Lee na upang maging tumpak. Ang tatlong fragment bago siya ay isang maliit na bahagi lamang ng tarangkahan ng bilangguan, at lahat ng dimensional na portal sa iyong mundo ay nauugnay sa mga fragment ng prison gate. At kanyang inaya si Lee na pumasok na sila sa loob. Ngunit nagsaad si Lee at sinabihan niya si Qin Tian dahil marami siyang alam, maaari bang niyang ipaliwanag kung ano nga ba ang mga dimensions na ito. At sa kanilang pagpasok ay napunta sila sa desyerto. At itinanong ni Lee kung bakit maraming aberrant, insectoids, at beastkin sa loob. Agad naman sinagot ito ni Qin Tian na lahat sila ay mga bilanggo na tinatawag niyang mga alternatibong dimensyon, ay talagang isang napakalaking interdimensional na bilangguan. At sa kanilang paglalakad ay sumasalubong ang malakas na hangin para mapataas ng kamay si Lee para harangan ito. At wika pa nito na kulungan at para kanino. Ngunit ipinaliwanag ni Qin Tian na para masagot, marami niyang tanong, kailangan niya munang kumpletuhin ang lahat ng pagsubok dito. Sky Tower ang kanyang pinakadakilang obra maestra, at ang kanyang trial ground. Sa nakita naman ni Lee at ito'y namangha. At sinabi pa nito na anong klaseng aesthetic ito. Nagtataka naman siya dahil parang baluktot ang lasa nito. Para saan ang mga higanteng tubo na ito? Ang mga ito ba ay mga pampalakas upang maiwasan ang pagbagsak ng kapangyarihan? Ang material ng tore ay tila pareho sa mga sandata na iyon na nagtataka kung bibilhin ito ni Qi Shaoxiang, marahil ay nagkakahalaga ng kaunti sa kanyang ginawa. Ngunit naiinis naman si Qin Tian sa mga pinagsasabi ni Lee. At wika nito na titiisin niya ito ang kanyang kaluluwa kung siya ay galit sa kanyang sarili hanggang sa kamatayan walang ibang bagay kundi sa kanya. At sa kanilang pagpasok, ay itinanong pa ni Lee kung ano ang trial na content. At agad sinabi ni Qin Tian na ang Sky Tower ay may 6 na palapag na antas, ang manalo lang sa unang palapag sa Shadow Drake ay isang tagumpay. At nagtataka naman na sinabi ni Lee na Shadow Drake ay ibig niyang sabihin ay tulad nito. At bumungad sa kanila ang malaking anino ng isang bagay. At sinabi pa nito na bakit wala siyang maramdamang pressure ang nagmumula dito, at tuluyan nang ipinakita ito na isang maliit na dragon. Wika pa ni Lee kung ito ang tinutukoy ni Qin Tian na Shadow Drake at bakit para lang itong isang tuko. Ngunit ngumiti naman ito at kanyang ipinalandakan na madali niya lamang itong matatalo sa pamamagitan lamang ng kanyang pananakot ng isang bagay na mahina. Subalit saad naman ni Qin Tian na ipagpatuloy niya na tawanan ito at makikita nila kung gaano ito tatagal. At nilapitan na nga ito ni Lee at kanyang hahawakan sana.
At biglang nakaramdam ito ng pressure na nagmumula sa Shadow Drake dahilan para ito'y mapatigil. At ilang sandali lamang ay nagpakawala ng aura ang Shadow Drake at lumiwanag ang mata nito. At sa oras na ito ay biglang lumaki ang Shadow Drake dahilan para mapa-atras si Lee. Nanlaki na lang ang mata ng ating bida dahil hindi nito inaasahan na kaya pala ng Shadow Drake na mag-transform. Ang dragon na ito ay Shadow Wyvern na C-rank, nakamukha ni Toothless sa How to Train Your Dragon. Ang pagpapahusay ng Shadow, pagkatapos ng laki ng pagpapahusay, ang bilis ng pagtaas ng lakas ng 600%, ang mahinang punto ay minarkahan. Nagulantang naman si Lee. Dahil tumaas ng 600%, 3 beses iyon ang kanyang shadow enhancement at huwag niyang sabihing nina siya ng pirated version. Ngunit wika naman ni Chintian na buti na lang hindi kasing ganda ng alaga niya ang pangangatawan ni Lee. Wika naman ni Lee na 600% na pagtaas, yan ay 3 beses sa kanyang shadow enhancement, at bootleg version ba ang gamit niya. Ngunit ipinahayag naman ni Chintian na mababa ang pangangatawan niya sa kanyang mga alagang hayop. Itinanong naman ni Lee kung totoo bang inferior pa siya dito at kung niloloko ba siya nito. At mabilis naman na umatake ang Shadow Drake Wyvern habang malalim ang iniisip ni Lee. Ngunit walang kahirap-hirap itong naiwasan ng ating bida sa kanyang pagtalon. Saad pa nito na hindi ba niya naiintindihan na mas malaki ang ibig sabihin ng mas maraming blind spot at sabay hinanda nito ang kanyang counter-attack. Agad naman niya itong hinagis sa Shadow Drake Wyvern habang ito'y nakatalikod. Sa kanyang ginawa ay nagtagumpay naman niya itong tamaan subalit hindi man lang ito nasugatan at naiwanan man lang ng bakas. Ikinabigla naman ito ni Lee dahil hindi man lang niya itong nasaktan at iniisip nito kung gaano ito kalakas. At kanyang sinabihan si Chintian kung ano ang naramdaman ng Shadow Drake Wyvern enhancement na sobrang defensive. Agara naman na sumagot si Chintian na kasalukuyang ito'y nagtitimpi pa dahil sa level ng power niya ay kinikiliti lang niya ito. Bahagyang nainis naman si Lee. At ginamit na rin niya ang shadow enhancement at inilabas nito ang 2 dagger sa magkabilaan nitong kamay. At pinalalahanan naman siya ni Chintian. Kung hindi niya ito mapaamo, ay hindi nito makukumpleto ang unang pagsubok. Sa sandaling ito ay umatake na si Lee, gamit ang kanyang shadow steps. At nagpapakawala ito ng malalakas na slash sa bilis nito ay nag-iiwan na lang ito ng mga after image. Ngunit sa kanyang mga pinapakawalan na atake ay hindi man lang nasasaktan ang Shadow Drake Wyvern na animoy minamasahe lang siya nito. Tumigil naman si Lee sa kanyang ginagawa dahil napagtanto nito. Hindi pa rin lubos na nasaktan ang Shadow Drake Wyvern. Sa oras na ito ay nakita ni Chintian si Lee, na ang kanyang shadow enhancement at shadow step skills ay medyo pulido na ngayon. Oras na para dagdagan ang kanyang pagpapahirap dito, at kanyang sinabihan ng Shadow Drake Wyvern kung ito ba ay nagugutom na agad naman napatingin ito sa kanya. At binulong nito na kainin niya ang nasa kanyang harapan dahil ang bagay na ito ay kanyang pagkain. Dahil dito ay natuwa naman ng Shadow Drake Wyvern ikinabigla naman ito ni Lee dahil napansin niyang bigla itong naging agresibo. Sumigaw naman ng malakas ang Shadow Drake Wyvern hudyat para ito'y umatake. Agad naman sumugod ito at kanyang dinakma si Lee ngunit mabilis naman na nakaiwas ito at tumakbo. Sa itsura naman ng Shadow Drake Wyvern ay tumutulo ang laway nito dahil nasa sabik itong kainin si Lee. Kinabahan naman si Lee sa oras na ito, at kanyang sinabihan si Chintian kung nabakunahan ba ang alaga nito at bakit napakapangit at nauulol na ito. Agad naman sumagot si Chintian at ipinaliwanag nito na ubos na ang enerhiya nito ngayon malamang na nakikita siya nito bilang isang pampalit na merienda para bumalik ang lakas nito. Habang umiiwas si Lee ay sinabi nito na napaka-unfair nito, at nararapat na lumaban nung sila ay nagsimula at kung pinahihintulutan ba siyang kumagit. Dahil ang kanyang gagawin ay paamuhin lang ito at bakit parang gusto siyang sakmalin ng buo. Ngunit sa sandaling ito ay napangiti si Lee at nakaisip ng paraan dahil nagugutom ito ay kanyang susubukan ito ang kanyang plano, at saksihan ang kanyang ultimate technique at agad nitong hinagis ang mga fried chicken sa Shadow Drake Wyvern. Dahil dito ay naagapansin nito ng Shadow Drake Wyvern ang kanyang hinagis. At ilang sandali lamang ay sinalo nito ang isa at sa pagkakataong ito ay ginamit ni Lee ang kanyang Shadow Spiderweb habang hindi sa kanya nakatuon ang pansin ng Shadow Drake Wyvern. Natuwa naman ang ating bida dahil umubra ang kanyang ginawang plano at ipinalandakan pa nito ang kanyang ultimate technique ay mas masarap pa ito kaysa sa kanya.
Sa sandaling ito ay nagawang mahuli ito ni Lee at nawala na rin ang takot nito kanina na parang dito na siya mawawalan ng hininga. At biglang lumitaw ang system at ipinahayag nito na nakita ang Shadow Drake Wyvern na ito'y napaamo at nabigyan ng access ang unang palapag. Napahawak naman sa mukha si Chintian at hindi nito inaasahan ang pangyayari. Dahil binigyan lang ang alaga nito ng pagkain at agad itong napaamo sa labis nitong katakawan. At sa sandaling ito ay bumalik na rin sa dating laki ang Shadow Drake Wyvern at sarap na sarap ito sa pagkain. At ipinahayag pa ng system na nakuha ang pahintulot sa pagbibigkis ng gate ng prison at pag-activate. Ngunit sa itinanong naman ni Lee kay Chintian kung ano ang binding at activation permissions at para saan ang mga ito. Agad naman ipinaliwanag ito ni Chintian na ang bawat fragment ay nagiging portal na konektado sa bilangguan pagkatapos makatanggap ng mga pandagdag sa enerhiya. Ngunit saad naman ni Lee kaya kung atali niya ang mga dimensional na fragment na ito, maaari niyang buksan ang mga portal sa kalooban. Sa sinabi naman nito ay agad na sinang-ayunan ito ni Chintian. At wika pa ni Lee na tulad ng isang mahusay na kasanayan mula sa unang palapag. Ang mga gantimpala mula sa susunod na 5 ay dapat na hindi ka panipaniwala, at sabay kinuha nito ang Shadow Drake Wyvern. Ngunit napangiti naman si Chintian at sinabi nito sa kanyang sarili. Nagiging cocky matapos dayain ni Lee ang kanyang paraan sa pakikipaglaban sa pamamagitan sa unang palapag, at tingnan nila kung paano niya haharapin ang pangalawang palapag. At kanyang sinabihan si Lee na subukan niya, dahil ang mga bantay ay mga steward at katulong lang ng tore. Pakiramdam niya gising na siya sa isang bagay, malamang na mas maraming hugis na mga halimaw. At habang sila ay papunta sa ikalawang palapag, ay sinabi ni Lee na kung ang unang palapag na alagang hayop ay nasa C-rank na ang ikalawang palapag ay tiyak na hindi magiging simple. Ngunit wika naman ni Chintian na kung hindi siya naniniwala sa kanya, ay maaaring tingnan niya muna ito at pagkatapos ay magpas siya. Parang wala talagang panganib at kasabay na rin ito na nakarating na sila sa ikalawang palapag. Agad naman silang nagtungo sa pintuan ay hindi nagdalawang isip si Lee na binuksan ito. At sa kanyang pagbukas ay hindi man ito nasindak sa kanyang nakita. Bumungad sa kanila ang mga halimaw na Thunder King Serpent na isang C-rank at Water Arrow Turtle na C-rank at Lava Minotaur na C-rank at ang unang nakalaban nitong humanoid monster na those Aberrants. Pinagpawisan naman si Lee dahil hindi madali ang kanyang haharapin dahil 4 ang makaharap nitong halimaw at isa pa ay puro mga C-rank ang mga ito. At kanyang sinabihan si Chintian kung ito ba ang sinasabi niyang lingkod ng tore. Sa sandaling ito ay sumugod ang mga halimaw ng sabay-sabay at mas dumami pa ito na ikinabigla ni Lee. Naging alerto naman ang ating bida. At kanyang naiwasan ang Thunder King sa pamamagitan ng kanyang Shadow Steps kaya tumama ito sa bato. Napalingon naman ito sa kanyang likod at ito'y pinagpawisan at masyadong marami ang halimaw na kanyang haharapin. At isa pa ay nakasealed pa ang entrance. At sa oras na ito ay nakahanda na ulit ang Thunder King na umatake anumang oras. Mas lalong kinabahan si Lee dahil umatake na ang Thunder King at siya ay sasakmalin nito. Halos makaihi naman sa pantalon si Lee at agad itong nakaiwas sa huling segundo dahil sa kanyang Shadow Step. Kung nagkataon daw na wala siya nito ay kanina pa siya namatay. Ngunit sinalubong naman siya ng 2 halimaw at nakahanda na rin ang Minotaur na hampasin ito. Ngunit ginamit naman ni Lee ang Shadow Enhancement para madagdagan pa ang bilis nito sa kanyang Shadow Steps. Subalit hindi na nagawang umatake pa ang Minotaur dahil mabilis na nakalayo si Lee at nakita nito ang bukas na tarangkahan kaya agad itong nagtungo doon. Sa bilis naman ng ating bida ay agad itong nakapasok sa loob at agad nitong isinara ang pintuan dahil hinabol pa rin siya ng mga halimaw. At sandaling ito ay tuluyan ng naisara ni Lee ang pintuan at makikita naman natin na labis itong napagod. Habang ito'y hinihingal at kanyang sinabihan si Chintian na sinadya niya ito. At ito'y nagsisinungaling tungkol sa kanila bilang mga lingkod ng tore. Dahil dito ay ngumiti ng nakakaluko si Chintian at ipinahayag nito na hindi siya nagsinungaling sa kanya na sila ay talagang mga servants ng tower dahil mahina lang ang kakayahan nito. At itinanong naman ni Lee na sabihin sa kanya kung ano ang kakayahan ng mga halimaw na ito. Agaran naman itong sinagot ni Chintian na ang lava ay nagpapalabas ng pag-init. At ang Thunder King naman ay nagpapalabas ng electricity. Pati ang Water Arrow ay isang mapang floors, at ang those Aberrants ay mga kakaibang trabaho sa paglipat ng mga bagay. At biglang lumitaw ang system na ipinahayag nito na ma-detect na may isang A-rank ang parating sa kanyang silid.
Dahil dito ay nagtataka naman si Lee kung sino ang taong ito na siya ay gambalahin lalo't meron siyang pagsubok ngayon. At nakita nito sa labas si Qin Xiaoshang at ang anak nito na si Qin Xin at wika pa nito kung bakit sila napunta dito sa ganitong oras. At ilang sandali lamang ay nag-usap naman ang tatlo. At sinabi ni Qin Xiaoshang sa ating bida, na narinig niya kay Qin Xin na gusto niyang harapin ang Black Panther Gang. Agad naman sumagot si Lee na oo. Dahil sinimulan na siyang puntiryahin ng Black Panther Gang, at sa halip na pinipilit na ipagtanggol ng iba, ay mas mabuting siya na lang ang magkusang gagawa ng aksyon. Ngunit ipinahayag naman ni Qin Xiaoshang, na siya ay paulit-ulit na ginugulo ng Black Panther Gang ang teritoryo niya sa Dragon Gate, ngunit hindi pa rin siya kumikilos. At alam ba ni Lee kung bakit hindi siya gumagawa ng aksyon? Ngunit sinabi naman ni Lee kung natatakot ba siyang masira ang balanse. Agaran naman na sumang-ayon si Qin Xiaoshang dito, at ipinaliwanag nito na pinapanatili ng tatlong malalaking kapangyarihan sa Haicheng ang isa't isa. Kinokontrol ni Wu Tianzhou ang politika ng lungsod bilang alkalde, sa madaling salita ay kontrolado ng Ning Donghao ang ng group ang ekonomiya, habang nagtataglay si Qin Xiaoshang ng lakas na pangalawa lamang sa kanila sa politika at ekonomiya. Kaya kahit na hinahamak nito ang Black Panther Gang, taon ng pambubuli at pangingikil, hindi siya makagalaw laban sa kanila maliban kung lumayo sila. Kung sasalakayin niya ang Black Panther Gang, baka pilitin nito sina Ning Donghao at Wu Tianzhou na magkampihan laban sa kanya. Ang isa pang posibilidad ay baka magpahina sa kanila ito ni Ning Donghao sa isa't isa, at baka si Wu Tianzhou na ganap na magkontrol ng ekonomiya. Dahil dito ay sinabi ni Lee, na kaya sinasabi nito na ayaw niyang direktang madamay ang pamilyang Qin. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ni Qin Xiaoshang bagkus ngumiti pa ito. Bigla naman itong tumayo at hinawakan sa balikat si Lee. At kanyang sinabihan ito, na hindi at gusto niyang bumuo sila ng bagong paksayon para hawakan sila. Agad naman nakuha ito ni Lee kung ano ang binabalak ni Qin Xiaoshang na gusto niyang maglaro ng proxy war. Namangha naman si Qin Xiaoshang dahil agad nitong nalaman ang ibig niyang iparating sa kanya. At dagdag pa nito na magbibigay siya ng pondo at tauhan, at silang dalawa ni Qin Xin ang magsasegowa. Dahil sa ganitong paraan ang dalawang pamilya ay hindi maglalakas loob ng padalos-dalos, kahit mabigo sila, ay kaya niyang pumejitin at protektahan silang dalawa. Ngunit ngumisi naman si Lee at kanyang sinabihan si Qin Xiaoshang, na para isipin ito na pinlano ito ng lubusan sa magdamag ay isang kahanga-hanga. Subalit agad naman sumagot si Qin Xiaoshang na kung hindi dahil sa pagpipilit ng anak nito na harapin ang Black Panther Gang sa kanya ay hindi siya mag-aabala tungkol dito. At naiyak pa nitong itinanong kay Lee kung ano bang klaseng spell ang ginawa niya sa kanyang anak kung bakit ito nagkakaganito. At ipinahayag pa nito sa kanyang isipan, na gumagastos siya ng pera at mga mapagkukunan. At maaaring mawala pa ang kanyang anak na babae sa kanya. Ito ay isang kaayla-hilakbot na pakikitungo, marahil ay dapat niyang paalisin si Qin Xin at atali ang batang si Lee at ito'y itapon siya sa malayo. Sa kanyang sinabi ay ikinabigla naman ito ni Lee dahilan para manlaki ang mata nito. Ngunit kabaliktaran naman ang naramdaman ni Qin Xin at ito'y nagtindig ang tinga nito at nainis. Sa oras na ito ay pinagpawisan si Lee at hindi alam ang sasabihin nito at wika na lang nito sa kanyang sarili. Na si Chairman Qin Xiaoshang ay maaari niyang panatilihing hindi gaanong halata ang kanyang panloob na monologo. At sa sandaling ito ay itinulak ni Qin Xin ang kanyang ama palabas ng kwarto dahil nakakahiya ito sa kanyang pinagsasabi na walang kabuluhan. Sa labis naman na inis ni Qin Xin ay ibinaling nitong isinara ang pintuan. At sinabihan niya si Lee kung ano ang kanilang plano sa susunod. Natuwa naman si Lee. At sarkastiko nitong sinabi, natanggapin ang mga misyon, bawat available na dimensional na rift mission, at kanilang bibisitahin ang bawat dimensional na rift sa Haicheng. Sa narinig naman ni Qin Xin ay natuwa ito at siya na ang mag-aayos tungkol dun. Dahil dito ay ngumiti si Lee at nakaisip na ito ng plano. At sa sandaling maitali niya ang mga fragment na ito, at ito na ang pinakamadilim na oras ng Black Panther Gang. Kinabukasan ay ipinakita nila Qin Xin at si Duan Ao kay Lee ang kanilang mga kinuhang tauhan. At nagsaad si Qin Xin na ang lahat na ito ay maingat na piniling mga tauhan, sila ay magiging mga miyembro ng Shadow Faction sa ilalim ng utos ni Lee. Ngunit nagtataka naman ang ating bida dahil ngayon lang nito narinig ang Shadow Faction.
At sa kanilang paglabas ay agad naman silang binati ng mga ito. Ipinaliwanag naman ito ni Qin Xiyin kung saan niya nakuha ang Shadow Faction dahil naantala siya sa pagpili ng isang pangalan, kaya pinangalanan niya ito sa kanyang kakayahan, at kung nagustuhan ba ito ni Lee. Agad naman sumagot si Lee na nagustuhan niya ito. Sa sandaling ito ay ginamit ng ating bida ang kanyang Shadow Eye at isa-isa nitong sinuri ang mga tauhan na kanilang kinuha. At nakita nito na lahat sila C-ranks. At ito ay magiging isang makabuluhang puwersa kahit saan. Ngunit itinanong naman ni Lee kung bakit silang lahat ay naka-face mask. Ngunit mariin naman na sinabi ni Qin Xiyin na upang protektahan ang kanilang mga pagkakakilanlan mula sa mga banta. At isa pa ay mukha silang cool tignan. Subalit saad naman ni Lee na sigurado ba siyang ayaw nitong ipaalis ang kanilang face mask dahil daig pa nila ang artista kung magtago ng mukha. Sumagot naman si Qin Xiyin ng oo at sinabi pa nito kung ano ang kanilang susunod na hakbang. At sarkastiko naman na sumagot si Lee, na ang kanilang unang hakbang ay kukuhanin nila ang mga trabaho nila, aagawin nila ang bawat komisyon mula sa Black Panther Gang. Ngunit wika naman ni Qin Xiyin, na napakaraming trabaho kung kaya ba nilang panghawakan ito. Naging seryoso naman si Lee at sinabihan niya si Qin Xiyin na huwag siyang mag-alala, ang mga mahahalaga lang ang kukunin nila, at may mga plano siya sa mga iba. Sa kabilang banda, nagalit naman si Black Leopard at kanyang ibinato sa mukha ng lalaki ang hawak nitong papel. At kanyang sinabihan ito, na silang mga walang kwentang tanga, paano nila hinayaan ang bagong grupo ng Shadow Faction na inagaw lahat ang trabaho na dapat sila ang naitalaga. At kailangan ba niya talagang turuan siya kung paano panghawakan ito, dahil humihingi sila ng gulo magpadala ng mga tao upang harapin sila. Ngunit sumagot naman ang lalaki na hindi nila ito kayang panghawakan. Sa narinig naman ni Black Leopard ay lalo itong nagalit dahilan para hawakan niya ito sa damit. At sinabihan niya ito kung ano ang kanyang sinabi na agad naman ipinaliwanag ng lalaki. Na nag-deploy sila ng 5 o 6 na C-rank na na-awaken para sa bawat misyon. At wala silang sapat na C-rank na tauhan. Labis naman ang inis ni Black Leopard at ito'y napamura na lang at tanong nito sa kanyang sarili kung saan ba nagmula ang Shadow Faction na pangkat na ito. At kanyang inutusan ng tauhan nito na pagkatapos ay mag-append ng pera para makabili ng mga exploration slot at magpadala ng mga tao para maghanap ng mga target. At sabay binitawan nito ang paghawak niya sa damit ang lalaki dahilan para ito'y matamba. Ngunit sinabi naman ng lalaki na ang mga kamakailang exploration slot ay binili rin ng mga hindi kilalang partido. Sa sandaling ito ay lalong nagalit si Black Leopard at nagpakawala ito ng kanyang aura at sinabihan niya ang kanyang tauhan na wala siyang pakialam kung magnakaw ito. Magnakaw, o makakuha ng mga premyo na presyo sa mga tao, kung maantala nito ang pagkakataong ito na kumita ng pera sa mga susunod na araw, pananagutan niya ito. Sa takot naman ng lalaki agad itong sumagot na oo at ito'y tumakbo ng mabilis baka siya ay mapatay pa ni Black Leopard. Nalipat naman tayo ng eksena. Sa tirahan nila Qin Xiaoshang. At sa loob ng silid ay makikita naman natin ang dalawa na nakaupo sa sofa at may kinakausap si Qin Xiyin sa cellphone. At wika ni Qin Xiyin na ang Black Panther Gang ay nagbayad ng mataas na presyo para sa marami sa kanilang exploration slots na siguradong bibili sila. Napangisi naman si Lee at saad nito, na dahil hindi nila isusuko ang pinakapinakinabangang pagkakataon sa quarters na ito, ngunit hindi naman ito maintindihan ni Qin Xiyin kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Agad naman ipinaliwanag ni Lee sa kanya, na ito ay nagsasangkot ng mga hindi nakasulat na tuntunin ng mga minahan. Ang mga supervisor at tagapamahala ng minahan, malaki at maliit, ay nagtatago ng mga dekalidad na ores at mga bihirang bagay upang kumita ng dagdag na pera, sinasamantala nila ang quarterly maintenance ng kagamitan para ipuslit ang mga ito at ibenta. Sa nakaraan, ang Black Panther Gang ay magtatanim ng mga espiya sa pamamagitan ng Mercenary Guild Miss Iona upang matukoy ang target ng nakawan. Dahil ang mga kalakal na ito ay hindi opisyal walang nag-uulat sa kanila kahit ninakaw. Ngayong naputol na ang rutang ito, natural na pipiliin nilang bumili ng mga exploration slot sa matataas na presyo para makapasok sa mga dimensions. Dahil dito ay napahawak sa mukha si Qin Xiyin at sinabi nito ngunit kahit na ang pagbebenta ng mga slot sa mataas na presyo ay nagkakahalaga lamang sa kanila ng pera. Subalit tumayo naman si Lee at saad pa nito na meron pang mas higit pa dyan. Na lahat ng mga dimensional na lummet na binisita niya kamakailan ay hindi para sa wala.
At sabay itinaas nito ang kanyang kamay at nagpalabas ng portal. Ikinagulat naman ito ni Qin Xin dahil agad niyang nalaman na isa itong dimensional portal. Ipinahayag ni Li kay Qin Xin na minarkahan niya ang lahat ng lokasyon ng Haicheng Dimensional Portal, at maaari siyang magbukas na maliit na portal sa alinman sa kanila sa lahat. Ngayon susubaybayan na lang nila ang mga bumili ng mamahaling slot para matukoy ang mga target ng Black Panthers gang. Dahil dito ay natuwa si Qin Xin at wika nito na pagkatapos ay maaari silang kumilos laban sa kanila na napakatalino. Ngunit sarkastiko naman na sinabi ni Li kay Qin Xin na ayaw niyang masyadong maraming tao ang nakakaalam tungkol sa mga dimensional na portal na kaya niyang gumawa. At pumili lamang sila ng ilang mapagkakatiwalaang tao na manatili dito sa kanilang tabi. Ngunit ikinatuwa naman ito ni Qin Xin at hinawakan niya ang kamay ni Li. Na gusto niya ring sumama, gustong-gusto niyang gawin ang ganitong uri ng kabayanihan na gawaing hustisya. Sa naging kilos naman ni Qin Xin ay napangiti na lang ang ating bida, at kanyang sinabihan ito na mabuti at sabay nila silang ibaba hanggang sila ay malunod sa sukdulan. At sila ay papasok na rin sa portal. Nalipat naman tayo ng eksena. Sa loob ng dimensions ay makikita natin ang isang truck na patuloy sa pagbiyahe. At sa loob nito ay masayang nag-uusap ang dalawang Monero. At nagsaad naman ang driver at sinabihan niya si Old Wang na ang batch na ito ng mga kalakal na ipapadala niya ay medyo nagkakahalaga. Agara naman sumagot si Old Wang na wag itong mag-alala dahil magkakaroon naman silang lahat sa pagdating ng tamang oras. Ngunit matatanaw naman nating ang biglang paglitaw ng isang bagay na bato para harangan ang truck. Habang sila ay nag-uusap ay hindi naman nila namalaya na biglang may lumabas na malaking bato. Naging alerto naman ang dalawa at sila ay kinabahan kung ano ang nangyayari. At sa sandaling ito ay sabay-sabay na lumitaw ang mga malaking bato na matulis na para pigilan ang truck. Ngunit nagawa itong iwasan ng driver kahit na mabilis ang kanilang pagtakbo. At ang mga iba pang Monero sa likod na nakasakay ay halos mahulog na sila sa mga biglang liko ng truck. At sa sandaling ito ay bumangga ang truck sa malaking bato dahil hindi na ito nakayanan pang kontrolin ng driver sa bilis kaya sila ay nabangga. Nagpasalamat naman sila dahil ito lang ang nangyari sa kanila at ligtas silang lahat. Ngunit biglang lumitaw sa kanilang harapan ng isang misteryosong lalaki. At sinabi nito ang mga kalakal ay tiyak na maayos. Na ikinabigla naman ito ni Old Wang. At wika pa ng lalaki na magkakaroon sila ng mga problema sa lalong madaling panahon at sabay naglabas ito ng mga bato na matutulis at pwede na niyang pakawalan ito anumang oras. Ikinagulat naman ito ng mga Monero dahil isa itong ascender na masamang tao at sila ay nagsitakbuhan. Ngunit pinakawalan naman ng lalaki ang kanyang mga hinandang atake habang tumatakbo sila. Tumawa naman ang kumag na ito. At sinabihan niya sila na wag silang tumakbo mga basura, at hindi sila makakatakas sa kanyang mga kamay. Subalit biglang dumating ang ating bida at sinabihan niya ito na siya ang harapin nito. Mabilis naman napunta si Lee sa likod ng kumag gamit ang kanyang shadow steps na ikinagulat nito. Labis naman ang inis ng taong ito at tanong nito kung saan ang galing si Lee at bigla na lang itong sumulpot. At dahil sa kanya ay nakatakas ang kanyang mga laruan. Agad naman sumugod si Lee at wika nito na ang pagnanakaw ng isang bagay na pinaghirapan ng iba at mangulo sa hanap buhay ng mga Monero ay hindi ito tama. Ikinabigla naman ito ng lalaki dahil hindi nito inaasahan na mabilis ang ating bida. Kaya kailangan niyang gamitin ang kanyang stone para mag-counter-attack. Subalit hindi na niya itong nagawa dahil nahawakan na siya sa mukha dahilan para ito'y mawala ng balanse. Ngunit sinabihan pa nito ni Lee. Ngunit ang paglalagay sa buhay ng mga tao ay ito'y napakahusay. At ilang segundo lang ay malakas niya itong inuntog sa malaking bato. At makikita natin ang makapal na alikabok na sa mabilis na pagsugod ni Lee. Napaluhod naman ang lalaking ito. At kanyang itinanong kay Lee kung sino ito, at binalaan pa niya ito na siya ay maging matalino at huwag kumilos basta-basta, at isa pa ay hindi siya papayagan ng kanyang boss na makatakas kapag nalaman niyang nakialam siya sa kanyang missions. Napangiti naman si Lee at ang tinutukoy ba niyang boss ay isa bang D-rank, at kasabay na rin dumating sila Qin Xin at ang mga kinuha nilang tauhan at kanilang pinagbubugbog ang kasamahan ng kumag na ito. Sa tinura naman ng ating bida ay hindi makapaniwala ito dahil kilala ni Lee ang kanyang boss. At sa oras na ito ay nagsaad naman si Qin Xin kung paano ang mga taong ito ay papatayin silang lahat. Subalit tumanggi naman si Lee na walang pagpatay na magaganap sa kanila ay magiging napakadali para sa Black Panther. At mayroon siyang isang mas mahusay na paraan at sabay pinalabas nito ang kanyang aura sa kamay.
At muli nitong dinakma ang mukha ng lalaki ng mahigpit dahilan para ito'y magsisigaw sa sakit. At sinabihan pa niya ito na bumalik at sabihin sa kanyang boss sa Black Panther Gang, at sabihin nitong si Lee ang may gawa ng lahat ng ito na isang miyembro ng Shadow Gang. At makalipas pa ng ilang oras ay nalipat tayo ng eksena sa labas ng hospital. At sa loob nito ay makikita natin si Black Leopard at ang kanyang tauhan. Nakasalukuyang nabalutan sila ng mga bandage sa katawan at nagpapagaling. Nagngingit-ngit naman sa galit si Black Leopard dahil hindi nagtagumpay ang kanyang tauhan sa ipinagawa nitong mission sa kanila. At kanyang itinanong kung sino ang may gawa sa kanila nito. Agara naman itong ipinahayag ng lalaki na ang Shadow Faction at naalala nito na pangalan ng lalaking nambugbog sa kanya ay si Lee at isa siya sa miyembro ng Shadow Faction. Sa nalaman naman nito ay labis itong nabuwisit, napamura na lang ito at kanyang sinabi sa kanyang sarili na paano naging makapangyarihan ang isang minerong tulad niya. Ngunit nagsalita naman ang lalaki. At kanyang ipinaliwanag na ang mahirap ngayon ay mukhang maayos ang kanilang mga tao sa ibabaw. Ngunit lahat sila ay nagkaroon ng mga bali sa buong katawan, kahit na may pinakamahusay na mapagkukunan para sa paggamot, aabutin ng kalahating taon bago sila gumaling. At nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon bawat isa sa kanila. Ang ibig sabihin ay lahat sila umaabot ng 30 milyon ang kanilang babayaran sa hospital. At biglang tumunog ang kanyang tablet at nakatanggap ito ng mensahe. Agad naman niya ito tinignan at kanyang ipinahayag sa kanyang boss na ang kanilang pangalawang team ay hindi rin nagtagumpay sa kanilang mission. Nalabis naman ikinabigla ni Black Leopard. Agad nitong hinawakan sa damit ang lalaki at itinanong nito kung sino ang may gawa nito. Natatakot naman sinabi ng lalaki na si Lee ulit ang may gawa. Hindi naman makapaniwala ni Black Leopard na ang tatlong rift ay daan-daang kilometro ang pagitan. At kahit na lumipad pa si Lee, ay hindi siya makakapunta basta-basta. Ngunit ipinahayag ng lalaki na tiyak na si Lee mismo ang may gawa. Dahil lihim na nagre-record ng mga video ang kanilang mga tauhan at sabay ipinakita nito kay Black Leopard ang nasa tablet na kasalukuyang binubugbog nila ang kanilang tauhan. Sa pamumuno ng ating bida at kasama nito ang Shadow Faction na pinagbubugbog ang mga miyembro ng Black Panther Gang, at sila ay nagmakaawa na tama na at hindi na sila lalaban pa. Ngunit napalingon naman si Lee at nakita nito ang isang lalaki. Ngumiti naman ito at kanyang pinuntahan ito dahil pasekreto silang kinukuhanan ng video. At sa kanyang paglapit ay kanyang ipinahayag kay Black Leopard na kung lalaki siya bakit hindi siya mismo ang magtungo dito. At dagdag pa nito na lahat ng mga medikal na bills para sa kanyang mga subordinate ay dapat na nagkakahalaga ng isang kapalaran. Dahil dito ay labis na nang inag sa galit si Black Leopard. At ito'y napasabi na lang na kanyang papatayin si Lee at kanyang ibinuhos ang galit nito sa hawak nitong tablet dahilan para ito'y masira. Nalipat naman tayo ng eksena. At makikita natin sila Lee, at sila naglalakad pa tungo sa warehouse. Sa oras na ito ay itinanong naman ni Shin Si-in kay Lee kung bakit sila pumunta sa bodegang ito. Agad naman ipinaliwanag ni Lee ito. Na mas maaga noong sinusubaybayan niya si Kui Shihao, hindi niya sinasadyang natuklasan ang Black Panther Gang na ito ang kanilang bodega. Pinapatakbo nila ang kanilang mga operasyon nitong mga nakaraang araw malamang siya na mismo ang mangguna sa susunod na team. Natuwa naman si Shin Si-in sa kanyang narinig at sinabi nito na gustong i-raid ni Lee ang bodega nila habang wala ang Black Panther Gang. Agad naman itong sinang-ayunan ni Lee na gano'n na nga ang kanilang gagawin. Ngunit biglang nagring ang cellphone nito sa hindi inaasahan. Sa pagsagot naman ni Lee ay agad na ipinahayag ng kanilang tauhan na si Black Leopard at ang kanyang mga tauhan ay umalis na para pumasok sa ikatlong dimensyon. Sumagot naman si Lee na mabuti panatilihing subaybayan sila. Natuwa naman si Lee. At kanyang ipinahayag kay Shin Si-in. Talagang pinangungunahan sila ng personal, upang maging ganap na sigurado ay manghaharas siya kay Black Leopard para pagbayarin ito. Ngunit nabahala naman si Shin Si-in dahil si Black Leopard ay isang B-rank at mas mabuting isama niya si Duan Ao. Subalit tumanggi naman ang ating bida na hindi na kailangan at mas mabuting kasama siya ni Shin Si-in. At mariin pa nitong sinabi na hindi siya makikipaglaban kay Black Leopard. At kung isasama niya si Duan Ao ay makakasira ito sa kanyang plano at baka maipit pa sila sa hindi magandang sitwasyon at sabay binuksan nito ang portal. At huwag siyang mag-alala kahit na may panganib. Makakabalik siya kaagad dito sa pamamagitan ng portal na ito. At sinabihan na lang siya ni Shin Si-in na mag-ingat na lang ito. Sa kabilang banda,
Makikita naman natin ang dalawa na nag-uusap habang nagtatrabaho naman ang kanilang mga tauhan. At sinabi ng lalaki na ang kanyang boss ay nakakamangha ang mga duwag na grupo ni Lee na yun ay hindi man lang sila nagpakita ng kanilang mga mukha. Ngunit ipinalandakan naman ni Black Leopard na isa lang siyang Menero kaya anong gulo ang may dudulot niya kahit may mga kasama pa itong mga C-rank. Subalit biglang nagiba ang ekspresyon nito. Dahil meron itong naramdaman na may parating, biglang lumitaw naman ito sa likod ng lalaki na agad naman napalingon si Black Leopard at kanyang itinanong kung sino ito. Pinagpawisan naman ang lalaki dahil bigla na lang itong nabalutan sa leeg na kanyang ikinabigla. Sa sandaling ito ay nagpakita na nga ang ating bida at kanyang sinabihan si Black Leopard na ang tulad niyang B-rank na kanyang perception ay talagang kahanga-hanga. Ngunit naiinis naman si Black Leopard dahil si Lee ang taong dumating at nagtataka ito kung paano siya nakarating dito. Subalit sarkastiko naman na sinabi ni Lee na isa lamang siyang Menero at kung ano ang kanilang kinababahala. At sa oras na ito ay naiyak na lang ang lalaki at humingi ito ng tulong kay Black Leopard na siya ay iligtas nito. Ngunit mungkahi naman ni Lee. At binalaan niya si Black Leopard na huwag siyang magkakamaling gumalaw maliban kung gusto niyang mawala ang ilang bahagi ng katawan ng lalaking ito. Subalit wala naman pakialam si Black Leopard at silang dalawa ay mamamatay parehas at sabay nagpakawala ito ng kanyang kapangyarihang apoy, at sumugod na rin ang kanyang tauhan. Nanlaki na lang ang mata ng lalaki dahil malapit nang tumama sa kanya ang ginawang atake ng kanyang boss. At ilang sandali lamang ay tinamaan na ito ng apoy at ito'y napapasigaw na lang sa sakit. Ngunit napangisi naman si Lee dahil hindi na nito iniisip pa ang kanyang tauhan sa kagustuhan siyang patayin nito. Ikinabigla naman ito ng dalawa sumugod dahil biglang nawala si Lee dun. Bigla naman lumitaw si Lee sa likod nila gamit ang kanyang shadow step na labis silang kinabahan. At sarkastiko naman na sinabihan niya si Black Leopard na hindi man lang ipagtanggol ang sarili niyang mga nasasakupan, at isang napakahusay na pamumuno. Sa sinabi naman ng ating bida ay labis na nagpintig ang tinga nito dahilan para ito'y umatake gamit ang kanyang apoy. Subalit biglang naglaho si Lee at ang kanyang tinamaan ay ang kanyang tauhan na mabilis itong tinupok ng apoy. Sa paglitaw ni Lee sa likod ni Black Leopard ay sinabihan niya ito na ang kanyang pagiging subordinate nito ay tila mataas ang panganib at ano ang gasasabi nito. Nagsaad naman ang tauhan nito na huwag siyang padalos-dalos. Subalit sumiklab na ang galit ni Black Leopard sa oras na ito at kanyang sinagot ang sinabi ni Lee na isasakripisyo niya ang kahit anong bilang ng kanyang nasasakupan para lang mapatay siya. At sa oras na ito ay hindi na siya makakatakas pa sa kanyang gagawin. At ito'y nagpalabas ng kanyang kapangyarihang fire tornado at napatakbo na lang ang kanyang mga tauhan sa lakas nito. Subalit hindi na nakaligtas pa ang mga ito at sila ay napapasigaw na lang habang tinutupok sila ng apoy dahil isa lamang silang normal na tao at walang kakayahan. Sa sandaling ito ay ginamit ni Lee ang kanyang shadow steps para ito'y magtago dahil hindi biro ang pinapalabas nitong apoy. Sa galit naman ni Black Leopard ay sinabihan niya si Lee na isang insekto at siya ay lumabas at magpakita sa kanya. Ngunit ang iniisip ngayon ni Lee ay, ang isang B-rank talaga ay hindi dapat minamaliit. At tama ang kanyang ginawa na hindi niya ito lalabanan dahil siya ay magiging dihado kung sakali. Napangisi naman ito. At siya ay nagtataka kung ano ang magiging ekspresyon niya na malaman sa kanyang tauhan na nasa warehouse kapag bumalik na ito sa labas.